Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay nasa 4th Sunday in Ordinary Time. At sabi po kanina, celebration po ito ng National Bible Sunday. Kaya po maririnig ninyo sa mga pagbasa ay patungkol sa pagtuturo ng Diyos tungkol sa Kanyang salita. Siguro po lagi nyo naririnig, no? Na ang salita ay makapangyarihan. No? Narinig din po natin sa gospel yan. Makapangyarihan ang salita. Kahit po sa atin, kahit tayo mismong tao, kapag sinabi mo, I love you sa isang tao, naku, kikiligin agad dyan. Pero yung I love you, wala naman ibang sasabihin na, it is a romantic love. No. No? Basta sinabi mo yung salitang I love you, iba ang epekto sa tao. Pero murahin mo din yan, iba din ang epekto niyan. No? Murahin mo ang isang tao, sigurado iba din ang dating sa tao. Kaya nga papansinin niyo, bawat salita na lalabas sa bibig ng tao, maganda man o hindi, may malaking epekto sa isang taong nakarinig. Lalo na kung yung salita ay naka-address sa kanya. Kapag maganda, I love you, ang bait mo, ay lalo na yung salitang ang ganda mo, no? Kahit na binobola ka, naku, iba epekto niyan, no? Kahit na sabihin mong pambobola lang yan. Yun yung mga magagandang salita ang gusto nating naririnig. Pero may mga salita rin tayong hindi maganda na akala natin okay lang, pero malaki din ang epekto sa ating buhay. Yan yung narinig natin sa gospel. Nung si Kristo pumunta sa Capernaum, isang lugar na kung saan maraming naniniwala at sumusunod, at siya pumasok sa isang sinagoga, isang templo na pwede siyang magturo. Nung siya nagtuturo na, maraming taong nakikinig. At sabi ng mga tao, bakit gano'n siya magsalita? Makapangyarihan. At bakit tatanungin ninyo, bakit kaya gano'n yung reaksyon ng mga tao? Yung kanyang itinuturo ay makapangyarihan. Kasi ang dating sa kanila, nung itinutulong ni Kristo, malaki yung epekto, nakukonsensya sila. Hindi nga lang po dinitalya, ano ba yung mga sinabi ni Kristo? Baka siguro dahil sila namumuhay sa kasalanan, ang itinuturo ni Kristo ay ituwid yung kanilang buhay. Kaya nakukonsensya sila. At sabi nila, makapangyarihan magsalita si Kristo. Siguro kung sa term natin, ang sakit, no? Parang tinatamaan ako sa kanyang sinasabi. At ganoon ang Diyos. Pag nagsalita ang Diyos, hindi niya intensyon na manakit. Ang intensyon ng Diyos ay tulungan ka na ituro at gawin kung ano ang mabuti. Sasabihin lang ng Panginoon kung ano ang tama at mabuti sa iyo. Pero kung yung buhay mo ay taliwas doon sa itinuturo ni Kristo, masasaktan ka talaga. Mahihirapan ka talaga. Kaya nga po, maunang masasabihin sa atin ng mabuting balita, kapag sinabing ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, ibig sabihin, lahat ng sinasabi ng Diyos ay patungkol sa ikabubuti ng tao. Lahat ng salita ng Diyos ay patungkol sa ikabubuti ng tao. Minsan, hindi natin naiintindihan. Kahit po magbasa tayo ng Biblia, minsan hindi natin maintindihan. Kami nga po, alam nyo, kaming mga pari, pag kami nagpe-prepare ng homily namin, alam nyo, kahit pa ulit-ulit na, minsan hindi pa rin namin maintindihan. Kaya ano gagawin namin? Mananahimik muna kami. Hihingi muna kami ng tulong sa Espiritu Santo. At sasabihin namin, Lord, yung Espiritu Santo muna ang magsalita bago kami magsalita. No? Kasi minsan hindi namin maintindihan. Tapos, pagdadating na yung oras, no, paulit-ulit mong babasahin, paulit-ulit mong titingnan yung salita ng Diyos, at makikita niyo, unti-unti may sasabihin na rin ng Panginoon. Kaya nga ang pari, kahit po hindi pari na nagsasalita patungkol sa salita ng Diyos, papapansinin niyo, hindi po salita namin yung aming ginagamit, kung hindi salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ay itinuturo sa amin para maituro din namin sa iba. Pero sa karanasan na maaaring nangyayari sa buhay natin ngayon, kaya kapag natatamaan tayo, kapag nakukonsensya tayo, yan yung kalooban ng Diyos para ituro sa atin kung ano-ano yung tama at mabuti para sa atin.
Pangalawa, mapapansin po ninyo sa gospel, nung nagtuturo na si Jesus sa sinagoga, mayroong isang pumasok na lalaki na sinasapian ng masamang espiritu. At nung sabi nung lalaki, no, dahil siya sinasapian ng masamang espiritu, sabi sa kanya, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? No? Isipin ninyo, kung iisipin natin yung mga salitang iyon, sasabihin natin, buti pa yung masamang espiritu, kilala si Jesus. No? Diba? Buti pa yung mga masasama, nakikilala si Jesus. At napakaganda po nung salitang, ano ang pakialam mo sa amin? Siguro kung sasabihin lang ni Jesus, salamat sa Diyos, kilala mo pa rin ako. No? Kahit na ikaw ay masamang espiritu, ako pa din ay kilala mo. Kasi kung tutuusin, yung masamang espiritu, hindi na dapat nakilalanin si Kristo. Kaya nga anong sabi ni Kristo doon sa masamang espiritu, umalis ka. At nung sinabi ni Kristo yung salitang umalis ka, sumunod naman. No? Umalis naman. Kaya nga sasabihin ninyo, no? Yung salita ng Diyos, kahit masama na ang iyong ginagawa, makita mo, gagawin mong ituwid. Gagawin mo yung mabuti. Pag sinabi ng Diyos, masama yan, sasabihin mo sa iyong sarili, stop. Hinto na. Kasi sabi ng Diyos, masama. No? Kaya mapapansin ninyo, kahit sa simpleng salita ng Panginoon, kapag ayaw niyang ipagawa sa iyo, ipapahinto niya sa iyo. Minsan, minsan yan na tayo nagtatalo di ba? Yung mga salita na naintindihan naman natin, pero ayaw natin gawin. No? Sinasabi na sa ating, huwag mo nang gawin yan. Ihinto mo na yan, masama yan. Naku, yun pa yung ipipilit. No? Ano sasabihin? Nakalakihan ko na to No? Kaya minsan, yun yung nakakasama ng loob no? Ipinahihinto mo na yung mali, ipipilit mo pa yung gusto mo. No? At pag ipinilit mo yung gusto mo, sinabihan ka na, tapos biglang dumating sa punto na hirap ka na, hindi ka na makaalis sa gawaing masamang yan, anong gagawin mo? Sana pinakinggan ko na siya dati pa. No? Minsan, alam mo na, pinahihinto ka na, sinabi na sa iyo yung salita na dapat mong gawin, ayaw mo pa ring ipilit na baguhin, sa bandang huli, sasabihin mo, sayang sana binago ko na yung aking buhay. Katulad din nung masamang espiritu, nung sinabihan siya ng Diyos na stop, huminto ka na, quiet, tumahimik ka. Huminto naman siya. Bakit? Kasi tunay na makapangyarihan ang Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, yun ang masusunod. Kapag inutos ng Diyos, yun dapat ang masusunod. Kaya mga kapatid, kahit na minsan nasasaktan tayo sa mga salita ng Diyos na sinasabi sa atin, hindi intensyon niya ng Diyos. Ang gusto lang ng Diyos, itama at ituwid ang ating mga buhay para maging mabuti tayong anak ng Diyos. Okay nga po yung nasasaktan ka Ibig sabihin, nararamdaman mo yung salita ng Diyos. Kasi kapag hindi ka nasasaktan, ang tawag sa iyo, manhid na. No? Kahit na yung salita ng Diyos ay para sa iyo, hindi mo na nararamdaman. Kaya ayaw mo nang sumunod. Pero kapag nasasaktan ka pa, ibig sabihin, nararamdaman mo na ang Diyos ay nagsasalita sa iyong buhay. Kaya nga po, itinuturo sa atin ng linggong ito, yung salita ng Panginoon, napaka makapangyarihan. Kahit ang kasamaan, kayang pahintuin ng Diyos. Pero dapat nating tandaan, hindi lang pinakikinggan ang salita ng Diyos. Dapat iyan ay isinasabuhay din. Mangyayari lamang na totoo ang salita ng Diyos kapag naisasabuhay natin. Pero kapag ang salita ng Diyos ay pinakikinggan mo lang, sayang. Masasayang yung salita. Pero kapag ang salita ng Diyos ay isinasabuhay mo pa, maliban sa pinakikinggan, diyan nagiging epektibo ang salita ng Diyos. Diyan nagkakaroon ng magandang effect sa buhay natin. Kasi alam natin, hindi lang natin yan napakikinggan, bagkus isinasabuhay din natin. Kaya sana po, yung mga Bible ninyo sa bahay ninyo, huwag sanang puro alikabok lang,
Baka mamaya, baka sabihin nyo, ay, nako, nakakaintindi ako ng salita ng Diyos. May Bible kami sa bahay, pero yung Bible may alikabok lang, no? Naka-display lang. Hindi naman humasamang pagpagan ng alikabok, no? At hindi rin humasamang buksan. Pwede hong binubuksan ng Biblia. Sabi nga po sa amin, nung kami po ay seminarista, no? Sa loob po ng 3 taon, mayroon pong cycle A, B, ang atin pong A, B, and C, ang atin pong binabasa sa misa, no? In 3 years, magbabago yan. May year 1 and year 2, no? Kaya sa loob po ng 3 taon, pag kayo araw-araw nagsisimba, linggo-linggo nagsisimba, yung 365 days for 3 years, nabasa mo yung buong Biblia. Basta pinakinggan mo ng malinaw, nabasa mo yung buong Biblia. No? Kaya po, huwag niyong sasabihin na, ay, hindi ako nakapagbabasa ng Biblia. Maaari mong mabasa ang Biblia sa loob ng 3 taon. Basta araw-araw nakikinig ka ng salita ng Diyos. Pero maganda rin na yung mga Biblia po ninyo ay nababasa nyo talaga. No? Kami ho sa seminaryo, meron kaming required na Bible. Merong may space sa gilid. Para kapag nagbabasa kami ng Bible, pwede kayong maglagay ng notes sa gilid. Nasusulatan namin. Kapag may mga salita doon na hindi namin masyadong maintindihan at yung professor namin ay nagtuturo, pwede naming sulatan. Para pag binabalikan namin, alam namin kung anong ibig sabihin noon. Diba, mahilig naman po kayo magbasa ng kwento. Gustong-gusto nyo nga ng kwento kahit hindi totoo. No? Basta kwento yan, interesado tayo. Yung Biblia ho, napakadaming kwento. At ang kwento lang ng Biblia ay buhay ng Diyos. Mga ginagawa ng Diyos, mga kabutihan ng Diyos, mga pagpapala at biyaya na ibinibigay ng Diyos. Sana yun yung kwento na ating basahin at ikuwento din. Kasi yung mga kwentong yan, malaki ang epekto niyan sa buhay natin. Paulit-ulit man nating binabasa, paulit-ulit siyang may sinasabi sa ating buhay. Ganyan ang Diyos. Hanggat nabubuhay ka, laging may bagong sinasabi yan sa atin. Natatandaan ko po, sabi namin, naku, after 3 years mong gumawa ng homily every day, siguro babalikan mo na lang ulit yung susunod na taon, yung pang 4th year, balikan mo lang ulit yung ginawa mong homily, no? Pero alam nyo, sabi sa amin ng mga professor namin, hindi. Kahit balikan mo yan, hindi pa rin pareho yung mensahe ng Panginoon. Bakit? Kasi araw-araw, iba-iba yung experience mo doon sa salita ng Diyos. Pwedeng iisa lang yung salita ng Panginoon, pero iba-iba yung iyong karanasan. Kaya iba-iba din yung mensahe ng Panginoon sa atin. Kaya huwag kayong mapapagod magbasa ng salita ng Diyos kasi araw-araw may bagong itinuturo ang Panginoon. Araw-araw may bagong gustong ipagawa ang Diyos sa iyo. At sa pamamagitan nun, makikita ninyo, araw-araw, papalapit tayo ng papalapit sa Panginoon kasi nagagawa natin kung ano yung kanyang kabutihan na itinuturo sa atin. Kaya sana po ngayong 4th Sunday, in ordinary time, National Bible Sunday, bigyan natin ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Yan lamang ang salita na maaaring tumulong sa iyo hanggang sa dulo ng iyong buhay, na maaari kang tulungan ng Panginoon para maging mabuti at maging banal. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.